matod pa dinhi ang ilang strength. Matod pa sa Revelation chapter 2. Revelation chapter 2, start in verse 1. Write this letter to the angel of the church in Ephesus. Isulat kini nga mensahe ngadto sa anghel sa iglesia sa Ephesus. This is the message from the one who holds the 7 stars. Mao kini mensahe agtong nagunit sa pito ka bituon in his right hand sa iyang kamot. The one who walks among the 7 gold lampstands. Atong naglakaw diha sa pito ka bulawan nga lampara. In verse 2, I know all the things you do. I have seen your hard work and your patient endurance. I know you don't tolerate evil people. You have examined the claims of those who say that they are apostles but are not. You have discovered that they are liars. Okay. So, ang ilang strength sa Ephesus, ang ilang positive, ang maayo na matigdan sa Dios ilang kinabuhi is they work hard. Namuwat gid sila ayo. Nanarbaho gid sila sa lotus Ginoo. They work hard. I have seen your hard work. Namuwat gid sila ayo sa lotus Ginoo. And then the second thing na discover sa Lord, which is their strength and your patient endurance. They have patient endurance. Naa sila paglahutay, naa sila pailog. Kaya dili makakalahutay kung kay pailog. Di makakadawat kung kay pailog. Kana na ay patience, endurance na humility. Dili man ka pailog kung kay pagpaubos. So babawaan na tatong kasing-kasing ingani ha, dili ang basihanan ng tao maayo sa panahon sa maayo nga sitwasyon. Dana na to mabawaan kung maayo bagid siya kung maabot ang negatibo na circumstansya nga siya dili luuran, dili gariak, kundi madinawaton. Kita maingon tag maayo basta. Dili man basihan nga maayo ang tao sa panahon sa maayo. Amen. Ang basihanan nga maayo ang tao sa panahon sa kalisdanan, sa panahon sa testing, sa panahon sa proseso. Ma-found out nga maayo gitag matarong, watay pagdumot, watay pagmahay, watay kaligot-got. Muna si Joseph. Grabe gid siya gikuan sa gitistingan gid siya, gihimbisan gid siya, gikiskisan gid siya, gihinayan gid siya, gihasangan gid siya. Pero sa naitabo, na-found out nga matarong siya, buutan siya, maayo siya. So, your patient endurance, ang inyong paglahutay. So, naa sila perseverance, naa sila paglahutay. Paglahutay, di ka magluod dayon, makasabaan, makuan. Kung luuran ta, it means ligon ta or huyang pa? Huyang pa. Nga na siya. So, I know your patience and patient endurance. Nasayod ko sa inyong pailog o paglahutay. Perseverance, in other term. Malahutayon. Dili kay mo give up dayon. Mo walk out dayon. Mangluod dayon. Ginabantayan jud ta ni Lord. Because He is our God. And then the third thing nga ilang strength, they don't tolerate evil people. I know you don't tolerate evil people. Nasayad ko nga, wala mo ga-tolerate, wala mo tugot sa daotang mga tao. Atod pa, you have examined the claims of those who say that they are apostles but are not. Inyo diyong na-scrutinize, inyo na-examine, nga katong nagpakaroon ingon nga alagad sa Ginoo. Is dili gid ay sila alagad. Gigabit lang nila nga alagad sa Ginoo, pero dili di ay. Careful ta nga mag-claim. Ang importante unsay naa sa sulod. Dili ang mugawas ra sa unsay naa sa atong sulod. So dili sila basta-basta mag-tolerate og taong daotan. Nga basta kinsa na lang ilang patudluon para lang gid nga
kanang malipay itong magtudlo. Remember nga ang Dios gabantay nato, ga-observe nato. In other version, because that is in LT, okay, and dinhi, you cannot bear with those who are evil, but have tested those who call themselves apostles and are not. Wala, dili mo, o yun, dili ninyo you cannot bear with those who are evil. Tikit sila makikuyon, dili sila mag-compromise. Nga sige na lang. Aro dili sila mapando, dili sila malain. Ato na lang tugutan. That is not their character, their behavior. Wala ka tolerate. Because dili gibagid si Lord tolerate ba? Tolerate ba niya si David? Wala. Wala siya gitolerate. So kung sa kinsa man ta mag-tolerate, sa tampulong sa inyo, pag tudlo, pag badlong, pag saway, pag train. So ang tudluan, badlungon. Dili i-tolerate. Kay basig malaing, walay kausaban kung sige tag-tolerate. And then another thing, sa to nabaw-an nila nga katong nagpakaroon inon nga puso, nagpakaroon alagad si Ginoo apan dili di ay, and then they found out that they have, and you have discovered they are liars. In verse 3, verse 2 gyapon, I have discovered they have tested those who call themselves apostles and found them to be false. Nabaon nga sila dili tinuod. Mo bitan sa Matthew, sa di pa mo abot nga kanang kuan talimadon sa iyang pagbalik katong pag ang templo is malumpag, not even a stone, bisag isa ka bato walay mabilin kay lumpagon. Ingon silang Peter, James, ito sa Mark chapter 13, unsa may timailhan nga may tabo ka na. Okay. Sa timailhan may tabo. It's na concern sa Mark chapter 13. That was it upon sa nato. Okay. Si Peter, James, John, and Andrew, sila ray nangahas ni Jesus o pangutana, unsay timailhan nga moabot na nga lumpag, tumbagon, bungkagon, ang nindot kay nga templo. Ingon si Jesus, don't let anyone mislead you. Ay tuguti ang matag usa nga mo masalaag mo. In other version, see that no one leads you astray. Ay tuguti nga masalaag mo, madeceive mo. Sumunod na itabo ang isaway sa Ginoo sa Church Ephesus. Nagtolerate sila sa mga magtutudlo, nga nagtudlo kuno sa pulong sa Ginoo. Pero they are not servants of God because they are telling lies. Maka, sayop ang inanggi, tudlo. And then in verse 3, kung nakita ni Lord sa ilaha, you have patiently suffered for me without quitting. And si Lord, nga kamo na ay pailog o nagantos mo kanako o wala mo ni unda without quitting. Isa nga, kung dili ta mo quit, kung dili ta mo undang sa pagpangalagad bulahan ta. Gamay butang mo indang na ta, mangluod na ta, kana nga timailhan di jud na pagpadayag. Wala gina nagpadayag nga ligon na ta, strong na ta. Hello? Kay sa plan pa na, wala gito katong makahiya or voluntary. Pag matandugan, makita na tong reaction nga dili na normal ang iyang reaction. Dili na normal ang dahon. Apa to kapil ba tong iyang bulak ka apil o kaapektuhan? Murag dahon ra man ako nabantay katong makahiya. O dahon ra. So si pati sa nga mo kuan. O ana siya. So ingana nga panahon nga kita badlungon ta, madisiplinahon ta, nga malain din ta, nga murag bukwit na ta, it means dili pa ta ligo. So you have patiently suffered for me
without quitting. Nag-antos mo. Grabe niyo pag-antos ka na para ka nako without quitting. Kasi ito, namuhat sila sa buluhaton. Grabe na pagpamuhat sa buluhaton. Nag-antos sila sa pagpamuhat sa buluhaton. Pero wala gid sila na kuna-kuna nga mo quit, mo undang. Pero ang problema nila, naalang sila gitolerate. Nga? Kanang dautan nga, mga tao nagtudlo kay para makashare lagi sa pulong sino, nag-share naman noon og confusion, division, and something not good spirit. Okay. And then, another nga, kanang, kasi tawag, sa verse 4, mo to ilang positive, na? Mo to ilang positive. Okay. I have here 5 points. They work hard, patient, they have perseverance sa sila paglahutay. They don't tolerate evil people, the false doctrines, the false servants. Manay katulo, they discover the lies of the false servants. So, kinang ma-discover, mag-verify ta, unsa may teaching, unsa man na sila. Di kay, basta kalagad si Ginoo, ipawali na lang dato diretso. Diba? Dahil sa kalibutan, sa license pa sila. Lisensyado ba sa Ginoo? Then they endured sufferings. Naglahutay sila sa mga antos. So, pag-antos ta, di kayo. Kanahan na tagtrabaho sa iyong trabaho. Di ta gusto nga presyuho. Di ta gusto nga mag-sacrifice. Gusto ta nga mag-sacrifice ta kung dako ang price. Kung wala gani siguro, bahala mo diha. So, ingana, ang ato kasing-kasing ingana ko na it means wala pag-idi. Ay, ang Espiritu Santo naka-sink in. Amen. Wordly pa ato huna-huna. Dili pa Diyos nun. Kaya ang Diyos nun nga huna-huna, wa na huna-huna o mga kapalit. It's purely service. No other motive. Kaya kung ingana ato huna-huna, moto, dili ta kalahutay, nga naman, namatay, motibo nga dili, maayo. Okay, the negative. Verse 4. But I have this complaint against you. You don't love me or love each other as you did at first. Muna ilang negative. Muna ilang witness. And siya naalang ko'y ikasaway ninyo. Wala na mo nahigugman ako. In other version, you lost your first love. So, si pasabot, ana. Di ba, nagtrabaho daw kuno sila. Nagtrabaho sila sa buluhaton. Padasigon sila sa buluhaton. Pero ang gugman las Ginoo. Gugma sa paghatag o panahon, paglambing-lambing sa Ginoo, quiet time with the Lord. Quiet time with the Lord. Imong devotional sa Ginoo. Wala na kay gugma. Pwede man nga nagtrabaho ta, busy ta trabaho. Pero ang imong time sa love di mo sa Ginoo, wala na kay, sa tawagan na, wala na bonding with the Lord. Wala na intimacy with the Lord. Nahupas na ang gugma nga makigkuan tas Ginoo. Bonding sa prayer, sa worship, wala na nimo na feel ang love, ang presence ni Lord. Wala na katulo imong luha. Laway na magtulo in prayer. Hello. Gusto ni Lord, luha ang makita, dili laway nga nagtulo kay nakatulog. Or naganga kay na tuog ug ayo. Tingnan na. Itanaw ni Lord ito. You work hard. Pero sa naalang ko ikasaway, ang imong unang gugma, your first love has lost. Nangita si Lord sa atong gugma. So dili pa na enough nga natin gitrabaho sa iyong buluhaton. Nangita siya sa atong gugma. Iyang gipangita atong gugma ang kalami. No? Kalami sa atong paghatag panahon sa iya ha. Dili na sa trabaho ani. You spend time with the Lord. Naka-special time. Hello. And then, the matod pa din sa pulong sa Ginoo. In the NLT, you don't love me or each other as you did at first. Ngani po siya. Kung wala na tayo gugma sa Ginoo, wala na po tayo pagbati sa itong isig katao. Hello, di ba kung wala na gugma sa Ginoo na to, wala na po tayo basta pagbati. Ta mag-care sa uban. Ta magtagad-tagad. Once nga di ta magtagad-tagad sa uban, it means
Dili maay. Hello? Di ba? Obserbahin ganin niyo, if you have that love, wala kay pakialam unsa na siya nga tawhana. Dato magpubri, unsa ba na diha? Professional nagdili. Because love has no boundaries. Love has no limit. The love of God. Ganahan na ang imong love to aras sa dautan nga tao, mga grupo, yang love di mo sa kanang sakto sa tarong, wa na, and that's questionable. You don't love me as, or love each other as you did at first. In the King James Version, you lost your first love. Nawala na inyong unang gugma. Diba unang gugma, nag-uros-uros, grabe yun. Hello, grabe yun, gagugma. Grabe mo, grabe mo ampo, grabe mo kuan. Wala na kipakialam kung sa pada. So nangita si Lord, ana. Okay, now let's proceed to verse 5. Look how far you have fallen, turn back to me, and do the works you did at first. If you don't repent, I will come and remove your lampstand from its place among the churches. Okay, so na-advise din si Lord. Kaya sa nga, tanawa, asa ka napukan, o balik nako. Balik nako. Asa to, nagtrabaho sila. Trabaho na trabaho, pero layo na ang iyang espiritu sa Ginoo. Pwede ta nagtrabaho. Pero wala na tayo gugma sa patrabaho na tumawang Ginoo. So, dili na basihan. Niya sa atong sa trabaho, sa atong pagtrabaho, buhato na to ang the best that we can. Do everything with love. Dili gusto ang Ginoo og trabaho nga basta-basta lang. Gusto nag the best. Ang the best is hinlo, hapsay, walay pagbugulbul, malipay kang trabaho. Nakay-gugma ng trabaho. Siya balik. Buhata ang imong gibuhat sa una. Kita si Lord sa atong atong performance sa una. Gimingaw siya sa nagkalayo, nakadasig. Kaya ngon siya, kung dili mo mag-repent, sa ato pasala dito, dili pwede itolerate. Kung dili mo mag-hinulsol, I will come and remove your lamp. Sagwaon na nako ang inyong siga, ang inyong suga. Palungon na ni Lord, sa ato papalungon mo na. Wala na nada. Ngit-ngit na, di nakaka-klaro, wala. Ngit-ngit na mong, wala na kay, kuhan sa imong una, ngit-ngit na, close na, Di nahayag, everything is uncertain. Wala ka kasabot sa muna, wala ka kasabot sa gibati. Di ba? Muna itong gibati kung ngit-ngit na, umabran out. Umabran out, di ka kasabot. Wala kay peace of mind. Igang, di ka kakita sa kung ano-ana. Pero na ay hayag. Dili nga na. So once nga ni nga murag lain ato pamati sa itong gagalingon, muna siya ang timailhan, we have to do something. We have to do something. It does not mean na kung katrabaho ta okay na sa Ginoo, gipangita nilo na atong gugma. Nabutod akong diwali dito sa barangay nga itong 1 Corinthians chapter 16 verse 14, do everything with love. Buhata ang tanan na naigugma. Kung buhato na to tanan ng gugma, ang time, ang work, ang atong ka-workmate na atay gugma. Part sa love is we give our time. Good time, right time, best time. Di kay kita ray, sabton dili ta mo sabot sa sitwasyon. Okay. And then, sa do everything with love. Buhat ang tanan nga may gugma, o buhaton po nato nga naatay gugmas atong kauban sa trabaho. Isod man kay watay gugmas atong kauban sa trabaho. Sige nang tag-kusmod. Muna ang tagadog din na mamudmud na gid ka sa kanang buwan. Sani? Sige kusmod na to. Next church.
Hallelujah. Sa Smyrna. Okay, the Smyrna is gamay ra kayo ang giingon sa Ginoo ani kay gamay ra nakita sa Ginoo nga sayo. Pero grabe na pagantos. Sa Smyrna, the second church in Asia, verse 8, write this letter to the angel of the church in Smyrna. Isulat kini ngadto sa anghel sa church in Smyrna. Anghel or other term is messenger. Sa ato pa sa kining in charge dito. This is the message from the one who is the first and the last, who was dead but is now alive. Kini nga mensahe gikan atod pa ang una ug ang katapusan nga namatay apan nabuhi. And that speaks wala ila si Jesus. Bisan diri sa Efeso si Jesus magyapos Gisus kan anak. Okay. Ingon dinhi, I know your suffering and your poverty. Gitanaw gid si Lord. Na nakabalod jud ko sa inyong mga pag-antos ug ang inyong kapobre. Ang inyong kapobre. But you are rich. Okay, kana. Financially, materially, ang ilang simbahan, luoy gitaon. Madibilo pa din mo simbahan kung walay financial, walay kwarta. They should. So na ay church nga pananaw sa uban, kaluoy ani simbahan na. Kaluoy sa to, I know your suffering and your poverty. Nakabalo ko sa inyong pag-antos o inyong kapobrehon. But you are rich ka na. Wartag, butang, pobre gid sila, wala. But you are rich. They are rich spiritually. Rich sila sa pagsalig. The spiritual things, they are rich. Dato sila sa espituhan ng mga butang. Financially, materially, gid taon sila dyan. So makita nimo sila simbahan, wala gid siguro na development. Luoy. Diba? So dili ta pwede nga manghimaraot ana. That's Smyrna Church. Progiday sa Ginoo. But you are rich, pobre mo. Pero dato mo. Pobre financially, materially. Pobre sila ilang, pobre yun. Pero dato ko na dato sa bato. Dato, I know the blasphemy of those opposing you kana. Kabalo ko, nga gipanghimaraot mo adto mga tao ni oppose ninyo. Ni oppose, ni despise nga, mga pobre, mga luoy kay sa nana. Gibiay-biay, gitamay. Sa kabalo ko, sa mga panghimaraot ninyo, o nisupak ninyo. They say they are Jews, naguna-una sila, nagsulti sila, mga Hudiyo sila, but they are not. Sa ato pa, nag-ingon sila, Christian sila, believer sila, anak sa Ginoo, pero dili di ay. Because their synagogue belongs to Satan. Kana siya. Unsa ni nang synagogue? Unsa ipasabot sa synagogue gani? Tigumanan sa mga believers sa panahon ni Jesus. Sa mga Hudiyo. Sa ato church, uban kapilya, uban temple. Insa? Kana sila nag-oppose ninyo. Nagsupak ninyo. Giblaspheme mo, gitamay mo, lain lang istorya ninyo, kasi sila sakto. Kamugi, tamay mo, kay pobre lagi, luoy kisanan. Apan dili sila tinuod. Kay their synagogue belongs to Satan. Ang ilang simbahan, iya sa siyawa. Sakita ato eh. Sakit kayo, no? Their synagogue, sa synagogue, sa ato simbahan. Their synagogue, ang ilang tigumanan, iya sa yawa. Isa ni mga tawana, katong gaupos, gasupak nila sa ilang pagtudlo sa tarong. Gamay ragid ang isuiso. Short ragid gisulti ni Lord sa Smyrna. Kay nakita nga kanang negative nga ilang gibuhat. Pero ang sufferings mo nakita. Grabe pag-antos. Antos yun. Kita ni Lord, dili yun. Nato, malimdan si Lord. Gitan-aw jud tanyag unsay atong mga gagaway story gay buhat, unsay atong concern, unsay atong mga plano sa kinabuhi. Nahimuot pa siya sa atong plano. Orang ato rang barkada, ato rang friends, ato rang ka-groupmate ang nalipay. Every time nga ang groupmate nato nalipay, Ginoo wala nagsubo.
Kung dili maayo gipasubo na to tong ginikanan, mas labing dili maayo ang Ginoo gipasubo na to. Hello. Okay, next verse. Sakit kayo, no? Their synagogue belongs to Satan. Ang ilang simbahan, ang ilang gitigumanan, iya sa yawa. And Satan means adversary. Basta man na adversary, kaaway. Okay. Now, verse 10. Don't be afraid of what you are about to suffer. So, ayaw ka hadlok sa inyong pag-antuson. Ganapa sila naana sila pag-antos. Pagin sila antuson. O, nasa sila pag-antos katong nag-upos, gitamay-tamay sila. Pero siya, ayaw mong kahadlok. Kaya sa to, don't be afraid of what you are about to suffer. Ayaw mong kahadlok sa inyo pang umaabot ng mga pag-antos. Nga naman, the devil will throw some of you into prison to test you. Ang umaabot ko no nilang pag-antos, ang yawa ko no, mulabog nila, pipila sa ila, dito sa prisuhan, to test you. Muna na siya, na umaabot ng pag-antos. Na ay mga circumstansya, na ay mga panghitabo, nga magwalis sila apan mapriso sila kay part dito sa testing. Ano mo tinatabo kang Pedro, na priso si Pedro, di ba? Nakagawas na. Grabe pagpagawas ni Lord. Iabri niya ang silda. O pilato ka kuan gilatas ina na naagian ni Pedro. Anto nakagawas siya sa main gate. Ipagawas sa Ginoo. Si Pablo si sila ipagawas gyapon. Kasi pasabot anak. Walay mga kabilya, walay mga bakal, walay mga strong nga gikuan sa kaaway. Kung ang Dios magpagawas, may gawas yun. Because God is greater, powerful than the power of the enemy. He can break the chains. Wala to. Once nga ma-break na ni Lord ang kadina, once the chains are broken, once nga ang kadina mabugto, makita ang change. From CHAINS to CHANGE, ma-change. Hello? Satan binds the chains. Si Satan iyang gapuson, mugapos sa kadina. But si Lord po'y tigbadbad sa gapos para makita ang change, ang kausaban. So look at this one, the two. Ang kaaway, ang devil mo change, mo gapos. But si Lord, siya mo puwas para makita ang change. Gadala si Satanas o kadina change. Ang si Lord po na apo ko, I am willing to change. Wow! I am willing to change. Remove your chains. And willing to change you. Because you are my masterpiece after all. Ang imong naong, dili na luoy. Dili na slave sa kaaway. Ang imong body, soul, and spirit is no longer a slave. Is no longer, hallelujah, manipulated, tormented by the enemy. Comforted na. Amen. So, amen. We should be awakened of the truth. Dili, pasabot nga. Uy, buutan na siya, okay na siya. Kinangnan ko sa sulod. Hello? So, you will suffer for 10 days. Napulo ka adlaw ang abot ang suffering. Nga na. Muna siya ang procedure. O sa namauna siya ang timetable ni Lord. Imagine na, tanaw lang. Pobre pagid sila. Financially, materially. Grabe pagid ang pag-antos. Nagatunong Laodicea, wala ano ipag-antos. Nag-enjoy ragid sila. Pero luoy ang ilang kalabistrin. Sila luoy ilang lawas. Dili intan kakaon og lami. Dili intan kaadto og kanang unsa na diha. Dito nagpahipi, nagpadaplin. Pero ang ilang kalag espiritu, malipayon, malinawon, madasigon. Hello? Ana siya. Manang diligid pwede nga manghimaraot ta. Kaya naa sa Biblia, na ay church nga pobre, pero gipasigarbo sa Ginoo. Kaya spiritually, rich sila.
Na ay dato kay tan-awon, gwapo kay simbahan, gwapo kay sila tanan-tanan. Pero to ba nga sino, dili sila gwapo, dili sila gwapa. Because kitan-aw ni Lord, dili ang atong kadatuon, dili ang atong mga butang, kundi dili ang atong kasing-kasing unsay kahimtang. Atong kalag ug espiritu unsay kahimtang dili sa mga butang nga atong naangkon. Ang kahimtang sa atong kalag espiritu dili sa mga butang ang basihanan nga kita gipanalangin na ni Lord. Amen. Hello. You will suffer for 10 days, but if you remain faithful, even when facing death, I will give you the crown of life. Ingon ni Lord, apan kung magpadayon kang matinud-anon, hangtod sa kamatayon, akong ihatagan niyang purunas kinabuhi. Hello. Kamay ragid sa tanang mga churches, kinira pinakamubo ang gisulti sila. Mubo kaayo, grabing pag-antos nila. Ganito nga, grabe, kita kong pag-antos. Ay, daghan kay nag-antos, daghan kay classmate. Pero sa pag-antos, nakita na to, ang presensya ni Lord, ang gahom sa Ginoo, na nato, na feel na to nga, na atay paglaom, na atay pagsalig, na ay positibong mahitabo. I-sure lang ganyan, Ginoo kauban nimo. Bahalag, wala ka katilaw, pidya sure, insure. I-sure lang yun na ang Ginoo. Labaw pas pidya sure, insure. Hallelujah. Diba? Okay, next verse. Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what He is saying to the churches. Whoever is victorious will not be harmed by the second death. Ano na? Pila lang ka verse. So, 6 to 11. That is 5 verses. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Unong ra ka verses. Gamay ra. Short lang ingon ni Lord. Other churches pwede taasa. Short lagi ang verses, pero grabe kapag antos nila. Manaha, bata na to so na Dili ta magtamay sa mga simbahan nga luoy. Ngayon tawon, sa kay sura. Nga naman, naa sa Biblia, luoy sila, pero gidayeg sa Ginoo. Gi-appreciate ni Lord. Kay spiritually, rich sila. Wala, dili pwedeng ha, mahimo na lang kitagdautan para makuan nga, mura pag ipanalanginan ko no. Dito na ta mabikil. Nga gusto ta mag-level up kuno pero sa dautan pa maagi. No. Kabalo si Lord ayaw tuguti ng kaaway makagamit sa mga nahuna o makasala na ka malayog kas Ginoo. Ayaw ikuan nga ma-in ka sa tao niya out kas Ginoo. Hello. In ka sa kanang class sa tao, taste sa tao, pero out na ka sa taste ni Lord. Amen. Kailangan bantay tayo. We have to be careful because Satan is so clever. Gusto niya isulod ta siyang bulsa para nga uto-utuhon ta iyatang ulipunon. Next verse, our next church in Pergamon. Okay, Pergamon. Okay, verse 12. Write this letter to the angel of the church in Pergamon. This is the message from the one with sharp two-edged sword. O God, kuyaw po ni. Okay. Mo ang mensahe gikan sa naay hait ug duhay suwab nga espada. Kuyaw. No. Ang mensahe gikan kuno sa naay espada nga duhay suwab. In verse 13, I know that you live in the city where Satan has his throne. Okay. Kanina, ang ila ko nung simbahan, la sinagog ni Satan, belongs to Satan. Kini karon dili ang sinagog, ilang simbahan, but nagpuyo sila sa syudad, nga diin dito ang trono ni Satanas. Yet you have remained loyal to me. So they have loyalty, faithfulness. Ang Pergamon, they stand loyal to Jesus. It means they are faithful. Kung need nato nga loyal sa atong relasyon, uyab man, bana man, or asawa man, o bana man, much more, di kinanglan nga loyal tas Ginoo. Loyal tas Ginoo. I know, matud pa, you live in the city where Satan has his throne, yet you have remained loyal to me. Ano na to sa ESB, ang sana nga term gamit niya.
Yet you hold fast my name, and you did not deny my faith, even in the days of Antipas, my faithful witness, who was killed among you where Satan dwells. Loyal or faithful, parehara na. Ganong loyal ka kay faithful ka? Ganong faithful ka kay loyal ka? Magkinaunsa, si Lord Dragyod ang atong simbahon alagaran hangtod sa katapusang gininhawa. Niya, lugar nga ni Christian ta, na mabikil dayon ta, o mabikil dayon ta, manawag dayon tagyawa, niya, Ginoo ta, Christian ta, unsa may, kuan ana, unsa may, pasabot ana. Hello? Ngayon ta nga Christian ta, mamalikas ta, pati pa sa my day, unsa pa na, pati sa itong mga post, it means there is something wrong. Hello? So you did not deny my faith, even in the days of Antipas, my faithful witness, was killed among you where Satan dwells. Bisan ato panahon, nga si Antipas kuno, gagipatay dito, sa inyong dapit. Dito si Satan nagpuyo. Wala mo nahadlok. Nagpadayon mong loyal. Matinud-anon ako. Okay. So, nga na nakita ni Lord sa ilaha. Now, verse 14 in NLT. But I have a few complaints against you. You tolerate some among you whose teaching is like Balaam, who showed Balak how to trip up the people of Israel. He taught them to sin by eating food offered to idols and by committing sexual sin. Mauna nakita ni Lord po. Nga, weakness nila, sayop nila, ilang negative. And siya na ako'y pipila ka mga ikasaway ninyo. Inyong gitolerate ang pipila ka ninyo. Matod pa, who's teaching? So, sabi pasabot anak, naara uban nila, ang teaching nila di na mao. Dili ikas gawas. Dili outsider. Zato, you tolerate some among you whose teaching is like that of Balaam. So naara sulod sa ilaha, pero lain nagdoktrina, lain nagteaching. O ni gatong ganina sa Ephesus is matud pa kanang lahi to nga kuan. Kining gitolerate gid nila. O gitolerate nila. So to. Kani is gitolerate gihapon nila, pero lahi ito kay kanina katong mga false man to nga mga kuan. Kini lahi na pud nga grupo. You tolerate some of you, you tolerate some among you whose teaching is like that of Balaam. So careful ta unsa ni teaching sa kauban nato. Nya kabulutan nga dili na maayo, nya ipatudlo nato. Mo okay si Lord or dili? Dili. Anything nga dili maayo, itolerate nato just to please a person, it displeases the Lord. Dili na makapahimuot si Ginoo. Who showed Balak how to trip up the people of Israel. Di ba gusto ni Balaam nga kining ang sa teaching ni Balaam nga kuan ang mga tao nga makasala ang tao pinagi sa pagkaon, sa mga pagkaon nga gihalad sa mga Diyos. Wala naman taon sa mga pagkaon gihalad sa Diyos. And then, ikaduha, committing sexual sin. Okay lang sexual sin. Suko si Lord, dili ko pwede, dili pwede. So, gitolerate daw among them ingana. So, nasuko si Lord, mo na akong complain, mo na akong dili ganahan. Atod pa sa pulong si Ginoo. Okay, so, isa na ako'y mga complain or mga ikasaway kaninyo. Duha ang ilang sala, matod pa, kining gitolerate nga makasala sila, okay raw magkaon o pagkaon nga gihalad sa Diyos. Okay ra. Gi-okay nila. Sa Ginoo, gi-okay, wala. Kaya wala man gi-okay ni Lord, it means, kung atong buhaton nakasala na ta, naka-violate na ta. So, mo man nakaroon, gi-okay man ni pastor, gi-okay man kuno. Ang pangutana, okay bas Ginoo. Bisan pag majority,
isa ka milyon ni okay, approve ana. Kung unapprove na ni Lord, it's still sin. Ana ra jud na nga prinsipyo. Ika out sa daw. Ito kanang sa tong natoy sayings nga kanang muuban na nas majority. Kalimot ko sa saying ana. So dili pwede. Hello. Okay, next verse 15. In a similar way, you have some Nicolaitan among you who follow same teaching. O napay si Balaam o kang Balak, napay si Nicolaitan, nga pareha gyapon teaching. So dili gid pwede nga naay teaching makasagol nga makahatag confusion, division o baka stagnan sa pagtuo. Imbes mo tubo ang simod ni Tuybo. Kung tubo tas papangalagad ang simod ni Tuybo. Mo-react na dahil sa right teaching, sa holiness and righteousness nga teaching. Adto na sa carnality. Adto na sa worldly. Lahi na. Lahi ng taste. Hello. Okay, nga ni Lord, verse 16, repent of your sin, or I will come to you suddenly and fight against them with the sword of my mouth. Okay. And just, dili mo maginulsol. Kini akong espada sa akong bakbak. Sword of my mouth. Or verse 16. Okay. So, repent of your sins or I will come to you suddenly. Pag ginulsol mo kay basig mo abot kog kalit. Unya makibatok ko ninyo pinaagi sa espada sa akong bakbak sa ato pa. Banat-banatan o sana kining bira sa espada sa pulong sa Ginoo. Bira-birahan tas pulong sa Ginoo. The sword of my mouth. Kato bitong sa Mark chapter 13 verse 13. Magawas ta kadyo ta. Na relation ana. Mark chapter 13 verse 13. Unsa ingon sa Mark chapter 13 verse 13? You will be hated by the world. Dundan kamo sa kalibutan. Anyone will hate you because you are my followers. Ang matag-usa mo dumot ninyo, maglagot ninyo tungod kay kamo akong mga sumusunod or disciples. Nganong maglagot man? Tungod kay madbadlungan sa pulong sa Ginoo. Maglagot man jud ta, hilabot na pud. Di ba? Nangigo na pud. Di na jud ko mo simba. Ato pud lay simbahan na igo na pud. Hangtod di na gid siya mo simba. Amino lang siya sa wali usahay ganahan. Nga na possibility may tabo. So mo din to ang Hebrews 11:25 ba to or Hebrews 10:25 ba to nga di na ta kana nga bersikulo wala na ta kapasa. Sa Hebrews 10:25 ba to 11:25. Katong, do not forsake the assembly. Ayon ninyong limti ang panagdigom samag sa gibuhat sa uban. Nalimot tanong ko sa mga verse. Where is that located? Nakalimot tanong ko. Hebrews 10:25 lagi. Let us not neglect our meeting together. Dili nato limtan ang atong panagdigom. So kung ingana na dayon, kining bersikulo ha, wa natakapasar, very wrong na dayon tani. Kining nga bersikulo ha, very wrong na tani. Unsa hinungdan? Nabadlungan. Nang luod na dayon. Mo ning bersikulo ha dayon, di na din takapasar ani. And worship is done regularly or according sa atong gusto. Ang pagsimba ato bang buhaton sa panasasimba or sumala sa atong gusto? Kung sumala sa atong gusto, kontra gusto na gyapon as Ginoo. Nga na lagi na katinuod. So daghan tag mga i-correct because sometimes ang atong prinsipyo mo'y atong natuman.
dili na ang teaching sa Lord. Hello. That is why we have lots of failures because we failed the Word of God. They are entry of our weakness. Entry of the enemy. As we have disobedience, kung naatay disobedience, they are entry. It becomes an entry of the enemy. And it weakens us, magpaluya na to. It bring us farther from the Lord. Magpalayo na to sa Ginoo. So let's proceed to Revelation chapter 3. Okay, Revelation chapter 2 pamadayta. Okay. So, kinanglan ko no maghinulsol sila or else, muabot ko no siya kalit and fight with them with the sword of the mouth. Banat-batanan mo na tang makasabaan na tang ayo. So, ang pagpangasaba, biblical, dili. Biblical. Kung kita masayop, angay ta kasaban. Kung naay, dili maayop, angay ta badlungon kasaban para matulid. Kadang tumo sa to, kanang kadtong nerves ba na or bones nga na disalign. O naaman na term ato katumuhilot bitaw nga maulian din kiti-kiti lagi pero wag guba imong naong oy. Guba imong naong. Na mga panahon nga atong spirit, soul and spirit na disalangin na deform ng alignment. Birahon si Ginoo, pagbira ni Lord. Hibig-hibig datong naong kasakit-sakit yun. Pwede dili. Nga na. Nga gusto man ta nga, permilang pikpik. Oh, hello. Mensahe nga, dili, atong ikuan kay para lang gid ang mga tao nga, mupanig nimo. Panig na to. Wala man tagi bawali para mupanig ang tao na to. Niguali ta para ang tao, may gugma mo, honor mo, simba mo yung sa Ginoo dili sa atoa. Mo, panig. Kaya kung magwalit ta para mupanig ang tao sa atoa, wrong na gina nga espiritu. Amen. Wala man yan, magwali mo karon ni akabigon yung tao para ninyo mo side ninyo para mo side sa Ginoo. Sa Ginoo mo dahil mo simba mo yugbo mo side sa Ginoo. Okay, next verse. Nga na ganyaman pleaser talisod kay sanan. The fourth nga simbahan is the Thyatira. So, where is the Thyatira? Okay, verse 18, Thyatira. Write this letter to the angel of the church in Thyatira. This is the message from the Son of God. One na mensagi kan sa anak sa Diyos, whose eyes are like flames of fire. Kuyaw, ang mga mata kuno ni Jesus. Dilaab. Pertigyung dilaab. Ito nagdilaab. Nagdilaab. Oh, di kay nagtilab-tilab. Siya? Whose eyes are like flames of fire, whose feet are like polished bronze. Ang iya kunong motiil, mura kuno og limpyo kay gipolish na nga bronze or kining putaw. Verse 19, I know all the things you do. Nasad ko sa tanan niyang gibuhat. Kaya wala lagi nalilong sa Ginoo. I have seen your love, your faith, your service, and your patient endurance. Kita sa Ginoo ilang gugma sa ato pan ay gugma ay patag-isa na gugma ay wala dinong tanay na ay gugma jud na ipagtuo mo serbisyo mo lihok pod and your patient endurance or perseverance. Faith, love, service, and patience, endurance. Faith, love, your service, and patient endurance. Upat. And you can see your constant improvement in all these things na ay development. So, ga-effort din sila. Positive mo na nakita mo na ilang strength. Gugma na, gugma sa bato sa may pagtinagdanay, ana-ana. Diba? And then, their faith is nga na po, ganindot ang ilang faith. Grabe ang pagtuon nila. Ang pagservisyo nila, naagad sila katrabaho, agad sila ga-work, agad sila ga-effort, agad sila. And your patient endurance or perseverance, in other version, paglahutay. Paglahutay. Importante gid paglahutay. Okay. Kadumdum ko sa mga gipang post sa Facebook kay mo na mo lagi nagmura na TV nagtumay gani lagi na ron kay sa una kung wala na TV kunya wala ka nagkuan sa kanang ansani kanang internet or ansani cable sa panali ha di jud ka kakita na uban nga channel
Ining Facebook karon tanan mo makita ba sa kadapita depende mo. Kaya itong nanganak. Kung wala kay pailo pasensya ning mga anak. Ka lima nimo iutong dili na nimo kaya mo utong patay mo bata. Alo? Ano? Naana unta para patay. So isa, daghan mapatay kung kita dili mo lahutay. Amen. Patay ang trabaho. Patay ang buluhaton. Ang Ginoo, agay siya nga. Kaya nga ni, murag lain na gani. So their faith, their love, their faith, their service, and patient endurance or perseverance, paglahutay. Ngani, masaya, unfair kay Lord, no? Maglahutay ta sa trabaho, sa atong trabaho sa kalibutan, sa Ginoo, trabaho sa Ginoo, wapatay na trabaho. Hello? Ato pagtan ato kagaling, usin na trabaho na to sa Ginoo. Di naman sayo pag trabaho tas kalibutan. Pero sa kasayo nga wala tayo na himo, wala tayo na trabaho para sa naghatag sa kalibutan o nagpapuyo na to sa kalibutan. O naghatag na tong kalibutan. Amen. O to kadugtong ko sa kunina, magtiayon sila. Trabaho sa NLRC na pastor na sila. Human din nila duty dito sa NLRC. Mag-Bible study din na silang duha. Mag-motor to, motor pa ilang service na to. Human yun. Bible study din sila. Bible study kasi sila, asay kasi mag-Bible study. Ampo sila. Ampo sila gift of deliverance. Nga naman. Nga naa sila love sa buluhato, naa sila love sa mga tao. Naa sila pagtuo, nagserbisyo sila. Di-insure hatong karon. Senior, nag-retire na sila pala katuig. Nagbuhat kayo po sila sa Lotus Ginoo. And I can see your constant improvement in all this. Nag-improve, wala nag-decline ang ilang kadasig. Gimaintain nila. Dili lang gimaintain, gi-improve ba nila ang ilang mga action. Kadung sa among atong barangay secretaries kauswagan. Muna yung permit. Always smile. Every day. And then kung unsay inyong gibuhat karon, dublihon pa, triplihon ang inyong gibuhat. Yan ang encouragement. Na ang atong binuhatan, magka-nindot na improvement. Dili kay, kuan, inid pag-i-improve. Oh, sabi nga na. Gawin ako ko, dili lang yung pagtrapo sa lamisa. Gusto na ako nga, ang lamisa makita. Mawala na'y makitang biki. Hello? Paghugas sa plato, nindot nga, wa na nagkamatika. Pati baso. Ano? Limpid, the best ang resulta sa atong trabaho. Manilhig ta. Nanilhig naman ko. Pagtanaan mo, pwede ko man na nabilin. Nanilhig naman ko no lagi. Oh. Hello? So ginatudloan tagsakto. Na isa to, and I can see your constant improvement in all these things. Let's see the ESB on that. And that your latter works exceed the first. Kano? And your latter works exceed the last. Ang inyong katapusan nga gibuhat, ang ulahin nga gibuhat, nag-exceed kaysa first. Sa ito pa, grabing improvement. Ito to, do the best that you can. In all things that you do the best that you can. And do it with love. So, tingnan mo na sa tinuod lang, prank ako on air, dili ko malipay nga, ang plastara si Ban nga okay na naplastar ang bangko. Wa pa na trapoy, wa pa na, dili na inap sa ako Nga naman, dili maging acceptable sa Ginoo. Amen. Sigla po, istritihan yung paso. Ang Ginoo stricto sa cleanliness. Amen. Sa sobrahan ni Pastor, bahala ba yung sa suba? Basta kayo, sa atubangan sino sakto ko. Sakto dili. Tingnan na. Dili na, okay na na-plaster na. Pati ba nagkanang po, that is not enough. We have to do the best that we can for the Lord because God deserves to be given the best. Hello? Tingnan na. Our God is so holy. Balaan siya na Diyos na itong dialagaran. Ito, I know your works
your love, faith, service, and patient endurance or perseverance, and that your latter works exceed the first. Ang inyong ulahi nga trabaho, nilabaw pa kaysa inyong trabaho. Sa ito, ina-improvement. Na-improvement. Di kay needs to be improved. Gidayag ni Lord sila. Ginatanaw na kita ni Lord. Di ka, dugay na ko nangalagad. Laylo lang sa ko, sila na po. Remember, working is continuous. Sa mga learning is from cradle to, from womb to tomb is dapat na mag-learn ta. Hello? From cradle to grave. Ang kitulo, sometimes kay, ato lang kay, because we are not reminded, we are not corrected, and we do the same thing which is not enough before the Lord. Amen. Wala man ta natudlo, wala man ta nabadlungi. Ang atong gibuhat, abi na enough na siya, praise the Lord, dili enough. So I know your works, your love, your faith, and service, and patient endurance or perseverance, that your latter works, ang inyong katapusan na gibuhat, exceed the first. Nindot, i-appreciate ni Lord, na okay to, pero ila pang gipalabuan, gi-improve pa nila. Hello? Kaya na naman muna siya, kung atutag, for example, atutag fast food or restaurant o sa padiha. Ganahan ka ginom sa tubig nga ang baso ay hugaw. So, sunod ana, di na din kaganahan, di na tada na, kaya para hugawan siguro ng mga pandiha, mabiktima ta. So, it affects everything. The image, the title, everything. The business. That is why sa sobrang kinanglan i-improve na to atong binuhatan. Amen. So starting this day, are we gonna improve or not? Improve ba na to atong binuhatan? Improve ba na to tanan o performance na to? Improve. Ayaw ba nundog sa taon dili gusto ga improve? Because our pattern must be the good pattern. Amen. We have to follow the good pattern, the right pattern, the best pattern. Okay, next verse. In verse, balik ta sa NLT. That is verse 20. Okay, and this, verse 20, but I have this complaint against you. You are permitting that woman, di na ng taga-Tyra, isa na anapukoy, nakoy kasaway ninyo, yung si Jesus, the Son of God, whose eyes are like flames of fire. Siya na ako ikasaway ninyo. Unsa may ikasaway, nakita ni Lord. No, you are permitting that woman, that Jezebel, who calls herself a prophet, to lead my servants astray. She teaches them to commit sexual sin and to eat food offered to idols. Kana ang nakita ni Lord nga, complaint or negative nila. Eh siya na ako nakita ikasaway ninyo. Ipasar na mo sa trabaho. Pero ang problema ninyo, kay gitudluan, gitolerate ninyo, gipermit, gitagaan ng permission, pagtugot ang babae nga Jezebel nga nagpaingon nga propeta siya or alagad sa Ginoo, apan unsa nitabo unsa gibuhat niya, she led my people or my servants astray. Okay, take note of this ha. Kinsa iyang gitintal ni Jezebel nga nagpaingon nga alagad siya sa Ginoo? Alagad sa Ginoo. Dili ang mga membro, ang alagad. Sa na ako ikasaway ninyo, inyong gitugutan, gipermit ninyo, kanang babae nga Jezebel spirit. Muna siyang naasay spirit of lust. Oh, spirit of lust, tutuduan niya ang mga alagad sa mo commit og sin para mahagsa, para nga ang image, ang ministry pod madaot. To lead my servants astray. Ang akong mga alagad, unsa daw? Mga saad.
She teaches them to commit sexual sin and to eat food offered to idols. Now, kanay pare-pareha. Pareha-pareha sila sa church sa Pergamon. Pero lain ang gigamit ni Jezebel. Ganina si Balaam o si Balak ang starring dito Nicolaitans. Karon na po lahi na po niya grupo nga mutudlo, okay ra ng sexual sin, okay ra na mukaon anang food offered to idols. Gani, gi-confide na. Isa nakasulod sa demon spirit, di ka sa pagkaon, nag-i-offered sa idols. Sabang upag ani, nakasulod, pagawas na mi. Ang mga pagkaon, kining mga tao, kinitanan, entry na sa kaaway nga makasulod. Amen. Muna sa to, don't. Ayaw. Kaya kung buhaton na ninyo, entry na sa kaaway makasulod. Na ingon ba sa Ginoo, do not give place to the devil. Ay taga-iglo na ang yawa. Kaya kung tagaan na tuglo na ang yawa, di na kita mahiluna. Di ta maghiluna. Sige na struggle. Bisan pag mag-pray ta kung wala na nakagawas, mag-struggle gyapon ta. Kay bothered ka sa atong prayer kung wala pa nakagawas. Apan nakagawas na ganina, dili na ta bothered sa atong prayer. Sakto dili. Ingan na lagi na siya. So, na si Jezebel spirit gitugutan niya magtudlo. Iya din gipang entice gipang dayon niya ang mga servants sa Ginoo nga makasala ana nga sexual sin. Kay para gyud hugnoon niya ang image integrity pati ang ministry. And then okay ra pud kuno magkaog pagkaon nga gihalad sa Dios. Giokihan sa tao punuhay sa mga gi-agree nga okay ra. Pero okay sa Ginoo dili. So ang tanan dili okay sa Ginoo kung atong isupak nakasala na ta ni Lord. And that's one entry of the enemy. So dili pwede. Kabalo na ba taon sa mga pagkaon gi-offer sa idols? Diba? Kabalo na. Next verse. Sumuoday ni ang iyang punishment. Verse 21. I gave her time to repent. Grabe si Lord, no? Hatagin siya grasya. Ako siyang itagaag panahon nga mag-indulsol. I gave her time to repent, but she does not want to turn away from her immorality. Ano man nga dili na siya makaibot sa immorality, gi-enjoy naman niya unod. Nakakuan na gid kaayong unod. Siya gitagaan ako siya time to repent. Kinsa man nga her. Ha? Ito ba? But she does not want to turn away from her immorality. This church. Sa Perga. Sana. Thyatira. Siya. Akong gitagaan siya mag-inulsol. Apan dili siya gusto magtalikod, bubiya sa iyang pagka-immorality. Nga naman. Kining unod, grabe gid kay daghan na lunod. Hello? Muna, lisod ka ayo. Lisod ka ma-let go. Si Lord, dili siya musugo. Nga naman. Na-enjoy lagi atong unod, pero ang naghatag na itong unod or lawas ang Ginoo, wa siya nalipay. Nalipay ang atong unod, pero dito ta nalunod ang atong pagtuog, pagsalig, pagpangalagad si Ginoo. Amen. Muna natay struggle. Kay naana siya. Itagaan siya time to repent, but she does not. Let's see the ASB on that. I gave her time to repent, but she refuses to repent of her sexual immorality. Di ba katong i-repost ako sa Facebook? Sexy kay manamit. Ito? Sexy kay manamit. Yan siya. Masaya nga dito, you become the queen of fire. Sa to? Ikaw na ang queen sa fire. Sexy kay manamit. Seductive. Dili ko maglipod-lipod istorya. Ato ganing sininaan nga seductive kay sanan. Atong sinultian tinanawan seductive. Kana nga espiritu, uyaw na na. Hello?
Dili malipay si Lord, anak. Malipay si Lord, dili. Oh. Tinuod lang practice week. Magsanina ka na akong apog inganap. Sabi na, murag mo surok akong dugo sa tinuod lang. Kaya ano, murag, ang kaulawon as ako. Pati po sa Ginoo, sa tinuod lang. Why? Ang spirit sa Ginoo gariat ka dili na sakto, dili na tarong. Sakto, dili. Amen. Gusto magatag langit, maglikay ta. Nga, magsa tas impyerno. Amen. Isa na na. Kanang magsanina ka dili pa-attract sa tao, magsanina ka nga bisinte nga dili maka kuan sa tao maka hatod og dili maay. Hello, ayog awat nga mananina ka nga para ipang murag babaligya tag unod. This is teaching. Hello, kisa may gini kanan diri malipay imong anak nga nagsininaan nga kalipay nimo kay guwapa 6. Hello. Maayo na dili. Sa grabiya po si pastora ay. Mo man kini sa Biblia. Hello. Ang sa ingon nito sa tong bersikulo, kinanglan ang atong pagpanamit. Ang natural beauty kuno, ang beauty gito sa no, dili nang pag ang buhok nga guwapo na kay buhok usa diha. Ang imong kasing-kasing hunahuna. Tarong ka. Dili ka ka-attract si Lord. Anang atong ingana. Akatrack siya sa atong kasing-kasing hunahuna. Nga putli. Bahala gyud mo sanina para sa uban pangbalay. Promoon nato imong panglakaw. Kay nga para sa Smyrna di pa pobre sila. Pero ang iyang espirituhanong bisti, the garment of salvation in the Isaiah 61:10, if I'm not mistaken, Isaiah 61:10. Let's check that first. Isaiah 61:10. Yes, thank you, Lord. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Isaiah 61:10. I am overwhelmed with joy in the Lord, my God. Grabe akong kalipay. Sa Diyos, sa Ginoong akong Diyos. For He has dressed me with the clothing of salvation. Gibistihan niya ako sa bisis kaluwasan. Ang bisis kaluwasan, dili sinaktin. Simple lang ka. Dili ka pa-attract og laki. Pait. Amen. Sa grabiya pa si pastora. E nga na ito na tinuod. Dili ko pwedeng mo out sa kwan. Hello? So grabiya po kay pastora. Mawala ka matuoran. Sa naulipay kog ayo sa Ginoo my Lord and my God. For He has dressed me with the clothing of salvation and draped me. Gikupuan niya ako sa robe of righteousness. Pagkamatarong. Di kay you are dressed by lustful dressed. Sash of lust. Hello? Ang Smyrna pobre sila. Pero ang Ginoo ang ilang laging sanina siguro daw pangbalay rang or sana pang-uma or pang-uma rito pang harvest kay nga nasa kapobre. Pero wala si Lord na lain silang nganuman. Ang ilang bisti kani pagkamatarong. Garments of salvation and drape of righteousness. Ang Laodicea, guwapo kay mga sanina, malon kay mga sanina. Unsa pa tanan nila mahalon. Preseno kamo pobre makaluluoy mo tiwawa mo. Nga naman ilang spiritual status is very opposite. Muna nga ay dili ta pwede nga mahiubos malain nga kanang inintag pobre. Bahalag pobre ta ba sa dato at pagtubag sa adik sa Ginoo. Adasigon ta malipayon ta mapaubsanon ta. Amen. Kaysa dato na kay ka pero grabe ka kamaldita, grabe ka negative. Hello. Ay na na siya gituduan kita sa Ginoo sakto nga values. Hello. Sakto nga pagtulunan. Unsay atong pilion. I am like a bridegroom in his wedding suit or a bride with her jewels. Sama ako sa pangasawon nga nakasuot ani nga bisti. Let's see the ESV on this. ESV.
I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall exult in my God. For He has clothed me with the garments of salvation. Nalipay dyan kay ko, kagibistihan ko sa bisi sa kaluwasan. Malipayon ako. Bisag akong sanin, agisi, or agukun. Pero akong kasing-kasing ako na malipayon, malipayon, malinahon, madaogon, madasigon. Amen? Dili malipay ang ginudasig kay mulok sa impyerno, dasig kay imong lilihukan, ang imong pagbati, imong kinatawanan, paingon ito sa impyerno. Malipay sinod ka, dasig ka nga kapadoon sa iya, bisag imong sanina, murag, wala gyud zunrok sa nakita, perting mansaha, perting laguma kay sa baday mo sabon din haing taon, wala kay pang bleach, pero atubangan sa Ginoo imong kasing-kasing limpyo kayo. Imong huna-huna. Amen ba? Oh. For He has clothed me with the garments of salvation. He has covered me with the robe of righteousness. Gitabunan ko niya sa tabun sa pagkamatayon. Kadumdum na po balik at tulad babae. Nga? Muslim. Giwalihan siya sa ang classmate. Gi-persecute siya. Gipakurintihan. Wala na kurintihin. Kaya nag-ampo siya. Giupawan siya sa pasakunti. Ipaupawan o dili makasimba. Nagbilo siya. Nag-scarf siya. O nag-shawl siya. Ang tud nga gipalayas siya. Hubuan gid siya. Hubuan gipalayas. Di na siya balik. Di na ka-member sa family. Ni ato sa siyang friend, kato yung classmate niya, hubo. Ingon din to yung classmate ko kita. Di anaan siya dili. Ingon din siya sa mga silingan or friends nga, pasensya mo sa akong friend nga, hubo. Yung siya, wala man siya hubo. Puti kung to yung sanina. Ang Diyos nagabisti ka niya. Kaya wala di-deny. Ang iyong pagsalig, diya ang Kristo Jesus. I am overwhelmed. I rejoice. I greatly rejoice. Nga naman, kung nakasabuta, unsay bilis atong pagtuo, dako kaayo ng kuan, dako kaayo na kahimuan sa Ginoo. I rejoice. The garments of salvation has covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decks himself like a priest with a beautiful headdress, and a bride adorn herself with her jewels. Amen. Okay, let's proceed to gamay na lang siya. Let's proceed to the revelation. Okay, dito na ta sa verse 21 ang iyang gisaysay dito nga gitagag chance mag-repent, pero di siya mag-repent, ganahan na siya sa ani nga sala. Okay, lisod siya. Lisod siya maka let go. Lisod siya makagawas ng isa. So unsay punishment? Magpuy mo day na. Pag-abot sa punishment, verse 22, therefore I will throw her on a bed of suffering, and those who commit adultery with her will suffer greatly unless they repent and turn away from her evil deeds. Muna niyang punishment, sufferings. I will throw her on a bed of suffering. Mag-antos siya sa iyong bed. Atod pa, antos. And those who commit adultery were with her. Apiltong nakas, nilabot niya. Because the spirit will suffer greatly unless nagigrabe nga suffering. That's the judgment. That's a punishment. That's a consequence. After enjoying sin, is a consequence, is a punishment. And those who commit adultery with her will suffer greatly unless they repent and turn away from her evil deeds. Ang Ginoo, kung ang Ginoo, kana kung tawag na, prangka ang Ginoo, gitago-tago. The negative and the positive. We should not tolerate, we should not abuse the grace of God. If we are teaching confusion, division to people, just to justify the verse, in the sight of the Lord, kabalo si Lord. Amen. Tolerate. Verse 22. Hallelujah. Verse 23. I will strike her children dead. Agoy, delikado. Ang mga anak pagyud, mga matay. I will strike her children dead. Asa na ta? Verse 23.
Then all the churches will know that I am the one who searches out the thoughts and intentions of every person, and I will give to each of you whatever you deserve. Apil ang mga anak, maamong. Apil ang mga anak, maamong. Binuhatan sa ginikanan ang anak antos. Oh, hello, antos, and then all the churches will know, or ang tanang kaiglesiyahan, masayid nga ako ang Ginoo nga nagasusi sa mga kuna-kuna ug mga tinguha sa matag tao. And I will give each one of you whatever you deserve. Unsay deserve sa ato reward ba or consequence or punishment? Verse 24, but I also have a message for the rest of you in Thyatira. Sa apana ako'y mensay sa pipila kaninyo sa Thyatira who have not followed this false teaching nga wala ni sunod ani nga sayop nga pagtulunan which called deeper truths kuno. Lawom kuno ka kabatuoran, lawom kuno, lawom jud kaayo epekto. As they call them depths of Satan actually. Pero lawom kuno ang kamaturan, lawom nga tugkaron matungbahay tungod ka Satanas na ikuno. And I will ask nothing more of you except that you hold tightly to what you have until I come. So, ang uban kuno sa Thyatira wala pud kuno ani apil. Muna mo sugutag sa dili nga lagi ako sa Bible study sa usa ka simbahan. Sagol na ay murag taga Thyatira, taga Pergamon, Ephesus, sagol na diha na Laodicea. Laodicea dato kay nga mura nagsikinsa. Ang Smyrna pobre kay sanan pero grabe kapag to, grabe ka kasi. Grabe pag-antos pero santos atubangan sa Ginoo. Okay. To all who are victorious in verse 26, who obey me to the very end. Atong madaugon nga nituman kanako hangtod sa katapusan. To them I will give authority over all the nations. Nada din. Kung sa testing, tagaan na og authority, power, authority kay testing naman to. Kitestingan o kinsabay mo compromise o mo stand sa promise. Diba? Promise to siya. Dayon naadayon siya prefix. Compromise. Kumpra siya. Compromise. Promise ni Lord o matuta sa compromise. Nagsaad na si Lord na promise ni Lord pero gusto sayaw ang compromise ta. Pero ang promise ni Lord dili mahitabo. Ma-forfeit to siya. Okay, nga na siya. Tagaan ni Lord authority over the nations. So na siya authority, na siya position atod pa over the nations. Gamiton siya sa kanasuran. They will rule the nations with an iron rod and smash them like clay pots. So na ay grabbing authority, grabbing a rule, leadership. Murang si Duterte. Ubarog sa sakto. Dili siya kuan manulti, pero nasa kasing-kasing sa tao. Isog siya, pero maluluyon siya. Ayan. Proven and tested na nakapasar. Wala ni compromise. Ni stand sa promise ni Lord and compromise. So the Word of God is checking us, checking our hearts and minds. Where are we? Where do we belong? Are we in the side of the Lord? Are we on the other side? Or are we in the middle? Napata sa tunga-tunga. Para walay magmahay. Di magmahay. No, di magmahay ang yawa. Pero hindi magmahay ang Ginoo kung maside bit tas pikas. Hello. So, pila ito na take up? Ephesus, Smyrna, Pergamon, and Thyatira. Upat pa. Lain-lain sila. Smyrna ray kung mubuo numra ka verses. Pero grabe pag-antos pero gidagis. Pobre sila as in pobre way kwarta. May mga butang. Pero dato sa ito bangas Ginoo. Manang bahala o atong kwarta igo-igura o sa mawad ang tagkwarta, hutang tagkwarta. Basta di hutang pagtugkadasig paglaom sa Ginoo. Congratulations. Amen. Hello. Ano na? Hutang magitagkwarta usahay. Abi nagting bayad. Pero udi pa mahutag kadasig paglaom pag gugma pag-alagad sa Ginoo. Congratulations. Ang espiritu sa Ginoo na apadiay. Na adyo di ay.
ang pampota. Oh, glory to God in the highest, the King of Kings and the Lord of Lords, the mighty God of Israel. We thank you so much of your words that reminds us, Lord God, na mubarog kami sa imong saad, dili mo compromise. We will stand on your promise not to compromise. We will stand firm with perseverance, O God.